even if it will cost me the presidency, even if it cost me my life. Di talaga ako. Itong corruption na ito, it has been going on for the last so many generations. We have not lifted a finger to give the Filipino a respite kung kailan ito matapos. I will assure you, I will stop corruption during my term. Kaya nga, ano ako, 8888. Text mo lang, Department of what? Si Secretary o Undersecretary or si Yusek. Naghingi na ganito ang papel niya nandyan sa desk. Text mo yan. No need to give, if you want to give your name, okay. If not, yan automatic, lalabas yan after the news PT4, but the government-owned, it will dedicate about 30 to 1 hour. Lalabas yung mga pangalan ng mga tao na corrupt. Libel, go ahead. I don't care. If you want, file as many as you want. Ang problema, kung mahuli mo ako. May walang ibang choice dyan eh. I just fired the Deputy Commissioner for Intelligence and Investigation. And that policeman na nangungutong dyan sa mga turista, sabi niya na mga nalistahan sa drug list. Sinabi ko kayong mga pulis, I know how hard it is. Alam ba ninyo ang entry pay ng pulis, even in Manila, is 14,000. With the family of 2, 3, 4. That is why I promised them, by the end of the year, maghanap ako ng pera. Double na yung salary nila. Sabi ko muna sa ibang gobyerno, wag muna kayo. You know, because these are these guys, these are the person who would rely us to enforce public order. That everybody behaves, that diyan ka yung pwesto mo, traffic dito. Then they maintain order and peace. Sila yung nagpapakamatay. These are the guys na sinabi, march to Mama Sapano and die there without any question. Yes, sir. Kakaawa naman. I feel strongly for them. But I know that there are guys na yung of Western persuasion. But if they think that the interest of America is greater than our own, go ahead. Kasi ang Amerika ganito. You know, when I was mayor, I was already the subject of, I was the whipping boy of the human rights community. Pati na yung senadora na siya pa lang may-ari ng Cebu sa what I cannot really, but totoo yan lahat, but ako mismo hindi makapaniwala na may taong gano'n. You know, all the pretensions na gano'n, crusading, righteous, behind us. Mas mabuti pa ako, magmura ako, talagang nilalabas ko. Pero ako hindi nagsisikreto ako. Ang sekreto na sabi, ito naman may mga ulol talaga sa Pilipino. Sabi na kung nagmumura ba ako, nakasawa na, ganon ako sa Davao. Yung taga Davao niya, mamala sa ganon. Are you, after this trip, are you still cursing? You know, I was looking at outside sky. In the plane, everybody was asleep, snoring. And somebody whispered to me, huwag kang magmura uli kasi ihulog ko yung aeroplano. Alam mo, mga buang naniwala rin. Pag hindi naman ako bar top notcher, hindi naman ako ganun kagago. Anak na. Kasabi ko nga,
Ang paborito ko sa Davao, magbiro ng kung ano-ano. Tapos sabihin, ha? Ganun yan. Tapos babayin ko, maniwala ka pala. Kaugok mo eh. Ito, no, presidente ng Pilipinas, sabi pa itong isa, maniwala daw siya kung ako ang magipag-usap sa Diyos. Pero kung ang Diyos daw magipag-usap sa akin, sabi niya, skizo ka. Kung dalawin na kaming skizo, ang Ginoo pati ako. Kung hindi ka turpe. Tatlo na tayo. Ikaw, Diyos pati. Ay, nako, buhay. So, gano'n. Computation, nagawa kami ng computation sa finance, pinagawa ko sa finance. We would be spending something like 1 trillion a year para lang sa rehab, doktor, medicina. The most difficult part is detoxification. Very expensive. Wala ho tayong perang gano'n. The mining industry, akala mo malaki gold dyan, gold bars, it only gives us 70 billion a year. Talo siya sa 80 billion doon sa kita ng ano. You know, this guy, they get their money from their pockets. They're supposed to support the family. Yung iba naman, kita mo wala na masyadong krimen. Kasi nagtatrabaho na ang polis. Pero ako, this is my advice to mga kababayan. Alam mo, may trabaho at tingin ko hindi pa kumpleto. Kayong lahat na suspect o alam namin na nandiyan ka sa mga kanto-kanto, tatambay-tambay kayo dyan, umalis kayo. Pumunta kayo sa loob ng bahay ninyo, isara mo yung pinto at upo ka sa kama o magluhod ka at kausapin mo yung Diyos. Para sa akin. Tapos, huwag kang lumabas. Kasi ang mga bata-bata ng Diyos nandyan sa labas. Madidisgrasya ka talaga. Madidisgrasya. Better of you yung talagang nandyan pa yung nag-ano ka na. It's a monkey on the back. Ika nga may unggoy na nagkakalagkad sa likod mo. Tiisin ninyo yan. There's a very low supply of drugs now. But, nag-shift na naman sa kidnapping ang mga gago. So, bagong laro naman to. Of the 3 weeks, we had about 6 kidnapping sa Binondo. So, be careful. Give me time to talk to God and hindi ko talaga akalain na buti pa kami sa Davao kasimple yung utak namin. Elementary school lang ako. Pero kung bulahin mo ako ng gano'n, katawanan lang kita. Pero kung iseryoso ko na magsulat pa ako panahon, gastusan ko pa ng panahon, bubo. Ayan ang problema. Hindi ko naman sinasabi bright ako, pero now, so that is my simple story for you. I'd like to just mingle around and to say a few words, hello. Problem is I'm trying to catch up a flight at night. So, now, the only reason why I accepted this, truthfully really, is because, mga abogado, I do not accept invitations here. Kung gusto ninyo, doon na lang sa Malacanang at ako na ang mag-blow out sa inyo. Kasi,
Kasi ganito yan. If it is really that urgent. I know that you want to have a discourse with me. Ang problema, pag maglabas ako, traffic talaga yan. Because minutes or maybe more, sasarahan na yung kanto. And every kanto, as always, exponentially, magpara ng gano'n yan. Lahat ng kampo mo saan. Ang pag-alis mo, zoom, kala mo naman kung sino, ayaw ko yung gano'n. Dabaw kasi, nagmumotor lang ako. Ano ba totoo? Drive ako ng taxi kasi kunwari, kasi hindi mo malaman ang totoo pag mga security ka, gano'n. Kasi dito iba ang security. Tingin ko nung bago akong presidente, when I was proclaimed, hindi ba ako presidente? Nagbabaan agad ang PSG. We're taking over, so pinagtutulak na yung mga polis. Yung security ko, wala na, kami na. Medyo nakakaroon ng alitan, hayaan mo lang. Sabi ko, wag nga. Sabi, sir, gusto namin maniwala sa iyo, kaya lang, yung aming mandate sa batas, hindi naman sa iyo. So yan, pag alis ko naman po the first day, ang haba ng linya. Itong sabi ko, pwede ba natin itong tag-isa na lang, isa sa likod, ika sa mato. Ay, hindi mo rin, kasi kailangan pa yung mga ka-armor, gano'n. Kaya sige ako tingin, napakahaba naman itong putang. Ganon. Ang traffic kasi, ang tao ano ako sa tao? Magtanong kayo ng taga, ayaw ko anuhin yung tao. Sabi ko, nakita ako yung niya sa taas. Sabi ko, ano yan? Sabi niya, sir, ambulansya. Puta. Pwede bang sabihin sa PSG na dagdagan na lang ng punerarya? Para kompleto na. Pag hindi nadala, namatay ka doon sa, ilipat ka doon sa, anak ka ng buhay na to. Hindi ako sanay, nakukornehan ako, actually. Tinatayuan ako, I do not want special attention. I mean, even when I was mayor, maglalakad ako dito, I would rather you do not notice my presence. Kasi ako sabi, Mayor, mahiya na kasi magtinginan niya mga tao. But this time, out of respect sa kapwa ko tao, di talaga ako nag-ano. If you want really to talk to me, malaki naman yung Malacanang. Pwede ba kayo kung gusto, mag-rapport tayo tuong kayo matulog para makita mo si Mr. Brown at makita mo yung, may Mr. Brown dyan. Ibig si Chris. Chris Marco, si Aimee.